Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay June 20, 2025. At ang oras ay 7:27 p.m. Wow, nakakapagod. But anyway, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na ito at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Royal Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay, dalangin ko na ang bawat isa ay nasa mabubuting kalagayan. Okay, at before anything else, gusto kong wala akong sawang aking pinapasalamatan din, no? Ang lahat ng mga taong nananalangin para sa ating misyon. Okay? At lahat ng mga tumutulong, no? Akala nyo lang pag ganito lang ko, pero hindi nyo lang alam kung anong mga pinagagawa ko. Okay, this is it. Hindi ko na ito patatagalin. Sana, hindi din ako nang paumanhin dahil kagahapon, nagsabi ako na mag-FB Live at alam ko marami ang nag-abang, but may mga bagay na sinabi ko sa inyo na lagi lang kayong mag-update dahil may mga emergency na ginagawa. Okay, hindi ko na ito patatagalin. But before that, medyo ko to kasi medyo mainit eh. Kakaligo ko lang kasi, so nag-ano lang din ako. At so far, ay iniingatan ko rin, no, na hindi ako makagat ng lamok kasi si Lidimin is allergic ako sa lamok. Yan. Tsaka, ang kinamatay ng aking kalululuhan is lamok. So, si Lidimin ay nag-iiwas sa lamok. Okay? Shh. Okay. Okay, ito na. May sasabihin ako sa inyo. Sana mga mahal kong kapatid, gishare ninyo ito, no? Habang nag-FB live tayo. Okay. Iran at saka Israel. Well, nakita natin, no? Lahat ng yan ay nakapropesiya. Alam natin yan dahil marami nang naghayag. That is the part of the prophecy. Ngunit subalit datapwat, ito na ngayon. Ha? Alam niyo ba yung ginagawa namin? Ay part of preparation. Kaya thank you so much sa lahat ng mga tumutulong. Alam niyo ba na anytime, ito na yung update. Anytime po, no? The China at Taiwan ay baka mag-ala Iran yan at saka mag-ala Israel. Okay. Ito na yun ha. Makinig kayo. Anytime po yan. Sa atin dito, no, bagamat ayan yung mga tinatawag na mga konting issue regarding sa China, no, at saka sa atin. Pero generally, sa atin po, makinig kayong lahat. Wala naman pong sinasabi na meron talagang banta sa atin, pero itong mangyayari anytime, itong sa China at saka dito sa Taiwan, napakalaki ng epekto nito sa atin. Okay. Ano ang dapat nating gagawin? Ako hindi na bago sa akin yung mga pangyayari. At saka, di ba yung sinasabi ng iba, see is to believe. So, ayan na si is, hi ka Mamunik, no? Pasensya na po kay kakababa ko lang galing bundok. Okay, mamaya isa-isahin natin yan, no? No? So, sa madaling salita, ito pong natin, ito na yung sinasabi, see is to believe kasi kayo, no? Kaya ako na nga, nananawagan na nga ako, iniisa-isa ko na yan, na sa lahat ng may mga kamag-anakan sa ibang bansa, at yung mga pamilyang naiwan dito, alam nyo, ano bang tawag nito? Mag-back
mag-forward na lang kayo sa mga nakaraang araw na aking FB Live sa inyo. Dahil alam nyo yan, meron akong message para sa mga OFW at saka sa ating mga mahal na kapatid na iwan dito. Okay, ito yon. Hay, Diyos ko. Hindi ko ini-insist sa sarili ko na katulad ng mga alingongo na sinasabi, I am the signatory, ay yung iba nga, I am Jesus Christ, I am ganito. Medyo pag-aralan ninyo maigi. Pag-aralan ninyong maigi ang words, intindihin ninyo, please lang. Okay, at this time, no? Ako na ho nagsasabi, nananawagan ulit ako sa ating mahal na Pangulong PBBM. Just in case, hindi man nagmula sa atin dito ang magiging kaguluhan, pero malaki ang epekto natin, magiging epekto sa atin kung magkaroon ng siklab, ng digmaan dyan sa ating mga kapatid na yan. Nananawagan ako sa ating mahal na PBBM, sa ating mahal na pamahalaan. Alam niyo yung eleksyon, nangyari ang hindi dapat mangyari, no? Matusukan yan, bebe, maano ka, mabitawan mo yan, no? Hanggang ngayon, meron pa rin hindi na ipaliwanag tungkol sa hash codes na yan. Kaya nga di ba nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo about sa mga EBS, pinaliwanag ko lahat yan. Hindi ko na patatagalin pa. Okay, kumbaga parang nirecall ko lang ang nirecall ko lang ang usapan. Okay, nananawagan ako sa ating mahal na PBBM, who is Lidimin Canuto, para makiusap sa inyo. Pero sa ngalan ng sa ngalan po na ang ating mga kababayan, lalo ng ating inang bayan ay magiging safe. If nandito na talaga tayo sa moment na emergency, katulad ng sinabi ko, hindi ko po sinasarado ang pintuan ko para sa inyong lahat. Bagkos pati po ang bintana pagbubuksan ko, at maging ang fire exit ay bubuksan ko para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Okay? Ano yun? Dumating man yung punto na nasa crucial, no? Ang bigat ng words na yun. Nasa crucial na senaryo ang ating bayan. Hindi man ho ako nag-aral. Hindi man ako nag-aral parte sa pagiging national defense. Ngunit, subalit, tatapwat, alalahanin ninyo ang karunungan na ipinagkakaloob ng kataas-taasan sa kanyang pinagkalooban, higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapamakan. Lahat po yan ay proven na po yan sa mga naunang mga propeta, sa mga unang mensahero ng ating kataas-taasan. Isa pa, hindi naman ho ako nagkiklaim that I am. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. To make the story short, kaya nga diba, in-explain ko sa inyo nung nakaraan, titinglain ng buong mundo ang Pilipinas. Sa anong paraan? Maraming ginto, maraming pilak, maraming mga kung ano-ano mga global assets? Hindi. Sa pamamagitan ng isang pambihirang karunungan, triple K ito, sa pambihirang kaunawaan, at higit sa lahat sa pambihirang kapangyarihan na ipagkaloob ng kataas-taasan. Take note, sa pamamagitan ng karunungan, kaunawaan, at kapangyarihan na ipagkaloob. Ibig sabihin, yun bang ibibigay kahit sino po sa atin, no? Maaari tayong pagkalooban ng Panginoon. But I, Lidimin Canuto, declared, purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam ko, batid ko, ano man ang ipinagkaloob sa akin, this is the part of the pyesa na alam ko may malaking maitutulong para sa kaligtasan nating lahat. Na? Hindi ito katulad ng iba na about sa mga, sa mga makabagong mga technology, mga makabagong mga kung ano-anong pandigma.
ito po ay most powerful. Kaya nga ho, nung diniklara ng Amerika that sila ang may hawak ng pinakamagaling na weapon, yan po ay giprotesta ni Lidimen. Why? The best powerful, wala nang ibang powerful pa, no? Ang karunungan na ipagkaloob ng kataas-taasan sa kanyang pagkalooban, no? Maring hindi lang ako, no? Maring iba din. Kaya para doon sa iba na mga gumaganap, lalo na sa spiritual, china-challenge ko kayo, no? Kanino ba talaga kayo nagsiserve, no? Bakit ang dating sa inyong pagsiserve ay just something like na parang kompetensya? Ano ba talaga ang misyon na sinasabi niyong misyon, no? Kasi ako, binatikos ako eh. Ano ba talaga daw ang misyon ko? Kasi daw ganito, ganyan, no? Well, sabi pa nga sa akin, paano ka nagmimisyon? Meron ka bang ganito, ganyan? Sabi ko naman, mas mapalad ka kung nagmimisyon ka that you have a, alam mo na, yung mga, you have your own mobilization, pero sa akin, by faith, merong gagamitin ang Diyos para sa mga pangangailangan. That's why, Lidimen, hindi po ako nagpapaalam nyo na. Okay, meron akong suggestion. Please, share my video, no? Advantage ito sa mga provinces. Okay. Alam nyo, no? Nung bata pa ako, since nandun ako sa Marawi City, kasi pinalaki ako ng isang Maranao tribe, at talagang pinasalamatan ko sila, no? Bagamat Lidimen is, alam nyo na, natuklasan ko ng buong pagkatao ko, but walang nagbago doon. Ang aking puso, ang aking isipan ay mas minahal ko at mas higit pa na gusto kong akapin ang ating mga kapatid na tribo. Doon sa sa Marawi City, nung pumunta, nung tumira kami doon before, so may edad ako ng 4 or 5, kasi sa edad kong ganyan, hindi ako katulad ng iba. Utak ko kasi advanced. Siguro may edad ako ng 4 or 5, ang utak ko pang 12 years old. Yan, ganinong utak ko. Okay. So anyway, meron akong suggestion sa inyo. No? Nakita ko, no? Meron akong suggestion sa inyo. Kasi itong dito, no? Hanggat maaari, yung mga bahay ninyo ay gawa ninyo ng tinatawag na, ano ba tawag, Master? Gawa ninyo ng underground, no? Ako na po nagsasabi, kasi advantage ito para sa mga probinsya. Kung magpatayo kayo ng bahay, pero ewan ko, parang it's too late na eh, no? Paggawa ninyo ng underground. Underground at saka tinatawag na bunkers. Kasi ang isip ng tao, pag sinabi nating bunkers, maraming ginto. No! No! Ang tinatawag ng bunkers, pwede tayong gumawa, imbakan. Pwede tayong gumawa ng isa sa matatawag na bunkers, pwede tayong gumawa ng bahay sa ilalim ng lupa. Na, ganyan ha, para magkaliwanagan tayo. So, I suggest, ako sa totoo lang kami dito, kaya salamat ho sa mga tumutulong Malaki po ang tulong nito. Why? In case na magkaroon ng problema, kawawa talaga ang mga nasa kabayanan. Saan kayo tatakbo? Isa pa, naalala nyo ba yung paalala ko sa inyo that ito na nga darating ang panahon na ang mga tao mag-akyatan sa mga tuktok ng mga kabundukan. Actually, kung tutusin, nakalagay yan sa propesiya. Ang ginagawa ni Lidimen is parang nire-refresh ko lang, pinapaalala ko lang. No? Nangyari yan ngayon. Tinan yung kaguluhan dyan sa Iran at saka sa Israel. Alam niyo pag napanood, napapanood nyo ito, yung matao kung papaano nagtakbuhan doon sa tuktok ng bundok. Desyerto pa! Ha? Nakita niyo, hindi niyo ba na-imagine yung hirap, no? Nagganon ang sistema. Mag-akyatan ang mga tao sa bundok. Kasi nga gira, di ba?
Ano bang palala ni Lidimin sa inyo? Malapit na ang araw na ang mga gobernador o sa madaling salita, itong mga nakaposisyon ng ating gobyerno, hahanapin ninyo ang inyong kamatayan. Ngunit, subalit, datapat, hindi ninyo yan masusumpungan. Ha? Sasabihin ninyo that very lucky, napakapalad ng ating bansa. Yes! Sobrang palad. Pero, speaking of palad, meron akong paalala sa inyo ha. Ganito yan. Sana pakinggan ninyo ang bawat salita. Namnamin ninyo words to words. Okay? Ang Pilipinas ay napakapalad. Ngunit, subalit, tatapat. Merong paalala si Lidimin sa inyong lahat. Sa ating lahat. Sa panahon ni Haring King Solomon, alam natin na kinalulugdan siya ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ang mga kayamanan sa pamamagitan ni Queen Bathsheba, pati talino, no? Ibinigay sa kanya ng Panginoon, kinalulugdan siya ng Panginoon. Ngunit, subalit datapwat, eto na ngayon. Maliban lamang, meron siyang kondisyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Huwag kang mag-asawa ng hindi mo kapananampalataya. So, ano ang related niya natin sa ating panahon ngayon? Dahil si Haring Solomon ay hindi nakatupad sa kasunduan niya sa Panginoon, hindi nagdalawang isip ang Panginoon, wasakin ang templo. Ano ang kinalaman sa panahon natin ngayon dito sa ating bayan na sinasabi ng pinili ng Diyos? Meron akong ibibigay sa inyong paalala. Huwag kayong magpakasigurado. Alalahanin ninyo, ang Diyos ay hindi yan magdadalawang isip kapag nagkamali tayo. Ang paalala ni Lidimin ay ganito. Kahit anong sabihin ninyo, mga gumaganap ng spiritual, maging patas kayo kasi alam nyo, stand for the truth because the truth shall set us free. Kaya si Lidimin, maanghang, masakit, mahapdi, kapag natamaan kayo sa aking salita. Ang bayan na sinasabi natin na pinili ko nun ng Diyos at titingalain ng buong mundo, huwag kayo magpakasigurado, oy, bakit? Bakit? Ang tanong, nasunod ba ng ating bayan ang nais ng Diyos na gawin natin? Ano ito? Nakalimutan ko lang, hindi nakalimutan, nandoon sa kopya ko, no? In biblically speaking, alalahanin ninyo na ang Panginoon, hindi na siya nalulugod sa mga awitang mga alpa, na? Hindi na niya kinalulugtaan ang inyong mga alay. Hindi na niya kinalulugtaan ang inyong mga abuloy. Biblically speaking, nasa Book of Pahayag yan. I forgot the verse, pero sige lang, maalala ko yon. Ano ang nais ng Diyos para sa ating lahat? Diba? Ito ay ipairal ang kanyang katarungan. Ngayon, umiiral ba ang katarungan sa ating bayan? Bayan na pinagmamalaki na pinili ko noon ng Diyos. Umiiral ba? Umiiral ba ang katarungan ng nais ng Diyos sa ating lahat? Kaya si Lidimin Canoto, yung mga form or yung pipirmahan ninyo dyan, nakalagay dyan ang statement. Wala, unang-una, naiintindihan nyo lahat, pinaintindi sa inyong lahat, wala tayong money involved,
Walang kinalaman sa politika, walang kinalaman sa mga spiritual, mga sikta ng simbahan, bla bla bla, etc. No? At nilagay natin doon that the source of fund is coming from, no, sa biyaya ng katastaasan sa pamamagitan ng mga hindi ko sinabing sa pamamagitan ni Lidimin, kung hindi sa pamamagitan ng mga pinili niya na gagamitin para maging kayo ay patas at makakamit ninyo ang patas na benepisyo. Napakaliwanag niyan. Why? Katarungan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Mahal na PBBM, para sa ating pamahalaan, ano't anuman ang mangyari, dahil ako naalala kong sinabi ng Kuya Emmanuel ko, noon pa man sinasabi ko sa inyo, ang magiging sanhi lahat ng kaguluhan, kung hindi dahil sa back-up ng metal, back-up ng langis. This is it. No? Alam nyo, malala ko ang Kuya Emmanuel ko na kahit pag magbitak-bitak yung lupa na yan, hahanapin pa rin ang system. And that system, sinabi na ba Lidimin mo? Wala naman talagang eleksyon na naganap noong May 12. Nagsayang lang kayo. Nagsayang kayo ng pera. Kaya anong sabi ni Lidimin sa inyo? Mahal pamahalaan. Not only PBBM, no? Mas may malaki tayong paghahandaan. Mas may malaki tayong dapat paghahandaan na kung mangyari man ang mga bagay na hindi dapat mangyari, nakahanda tayo. Sa pagkakataon na ito, mahal na pamahalaan, ano't ano man ang mangyari. And take note, kasi po, unang-una, 2 lang ang satellite na meron ang Pilipinas. That is the Diwata satellite and the Agila satellite. Oh my God! Tiningnan ko, alam nyo yung gishare ko sa inyo na binili ng ating pamahalaan about para sa national defense natin. It's not enough. Ikumpara natin doon sa ibang bansa. It's not enough. Oh my God, Diyos ko naman. Kung talagang tutuhanan na gera, baka gagawin tayong pulbo. Ngunit, subalit, tatapwat sa pamamagitan ng karunungan na ipagkaloob ng Diyos. Hindi po tayo makikipagdigmaan sa pamamagitan ng mga harmful o magiging sanhi ng kamatayan ng ating mga kapwa. Kung hindi, to lift up our life. Kaya mahal na PBBM. Nandito lang ako sa Mindanao. Ngayon, kung mayroong sinasabi, alam niyo about sa signatory, pinaliwanag ko na sa inyo, about the sole signatory. Kasi kung si Lidimin, sana maintindihan nito kung si Lidimin ang aking ini-insist, Reyna, Princess, ganito, hindi ko po sasabihin sa inyo na ang tinatawag na sole signatory is mga descendants po ito. Di may kakumpetensya ako, no? Ganun ho, sana ho maramdaman ninyo, truth nga diba? Truth nga, diba? Ilagay ninyo sa inyong kukote ang mga paalala ni Lidimin. At lagi kong sinasabi sa inyo, lalo na doon sa may mga chikiting, maghanda kayo ng emergency kit. Maghanda kayo ng malinis na tubig na just in case meron kayo mabit-bit. Alam nyo, ganito yun Gusto ko lang i-challenge yung mga utak ninyo. Hindi yung nakikita na nga natin sa social media, yung effect, no? Yung mga tao nagtakbuhan sa ibabaw ng bundok
disyerto pa. Nakita natin anong sitwasyon. So, hindi yung, ay, kawawa naman sila. Ay, pray. Parang awa nyo na. Wag ho tayo maging ipokrita. Hindi lang po puro pray ang ating gagawin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na? Yung sasabihin na, ipinapasa Diyos, yung iba ngayon, yung sasabihin na, bakit Diyos ka ba? Ha! Tapos mga sis to bilit, wag kayong maniwala kay Lidimin, peke yan, gito. Alam niyo, wag na kayong maniwala sa akin. Mahabag kayo sa inyong mga sari-sariling pamilya. Dahil ang sinasabi ni Lidimin is hindi yan para sa aking kapakanan, para maging sikat. Para po yan sa inyo. Ha? Kasi ang utak ng iba, parang mantika. Alam niyo bang mantika? No? Kapag tulog, kahit anong alugin mo, kahit kung kinakailangan, babarinahan natin mga utak niyo, babarinahan natin mga utak ninyo. Ha? Ha? Itong ginagawa ko, paalala lang to sa inyo. Nasa inyo yan. Sa ngayon, nagpe-prepare. Salamat nga pala sa lahat ng mga kapatid. Nakita niyo ba yung TikTok ko? Ha? Nakita niyo ba yung TikTok ko? Actually, doon sa kabila, sa Jasmine Rugong na account ko, nag-share na ko doon, pero i-share ko dito sa Lidimin Kanuto. Oh my God! Yung bundok na yon. Oh my God! Hindi. Kanina i-share ko lang sa inyo, ha? Kasi this is the part for preparation, no? Gracias. Kanina, dalawa lang kami ng mister ko. So, sinamahan ko mister ko. Nag-ano kami doon. May mga picture ako niyan. Pinakita ko naman sa inyo, di ba? Wow! Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kasi, minsan, nung nandun kami sa kabilang bundok, sabi ng mister ko, mahal, yung tunog na yan, tunog ng ahas yan. Di ba na-share ko na nga sa inyo nung una na, itong yung nandun sa kalubihan dito sa niyugan nila, nagtanim kami ng kasi maraming tumubo na kalamansi. So sabi ko, sayang naman. So nagtanim kami doon sa kabila. So pag-uwi namin, akala ko makaapak siya ng, mawalang galang na sa mga kumakain, ha. Akala ko makaapak siya ng tain ng baka. Tapos sabi niya, ay, ganito. Ako naman, dahil sumunod ako sa kanya, baliwala lang. Pero, in fairness naman, yung ahas, umiwas siya sa akin. Ay, hindi ho biro ang ahas. Baka kala nyo. No? So, umiwas siya sa akin. So, nung kanina nasa bundok kami, this is my experience, ha? Talagang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Wow, wala akong masabi. Kanina, dahil, sabi ko sa sawa ko, no? Ay, mag-ano tayo? Tawag nito, mag-lotion muna ako ng off-lotion kasi nga umiiwas ako sa lamok. At then, to make the story short, malayo nang narating ang asawa ko kasi nga naghagpas siya baga ng mga nagdinis din siya sa niyog. To make the story short, nakarinig ako ng tunog ng ahas kasi naalala ko yung sinabi ng asawa ko. Sabi niya, pag ganyan mahal, tunog ng ahas yan, sabi ng ganun. Ako lang naiwan doon, tapos mayroong something doon na parang kakaiba siya. Nang sabi nila, yung bato na yon, nung bata pa sila, maliit lang yon, pero nagtataka sila kasi yung bato na yon, lumaki ng lumaki. Ngayon, ang laki na talaga niya, no? As in talagang laki niya. So, sabi ko, sige, puntahan natin. To make the story short, kanina, habang nag-ano ako, kasi nagsiga doon at nag-ano ko ng lotion, no? Para maiwas sa lamok. Narinig ko yung tunog ng ahas. Sabi ko, ahas yun ah. Nasa bundok kami. Kami lang dalawa. So, sabi ko, sandali lang. Ngayon, bigla akong tumayo kasi nga, inano ko yung gisigan namin ba. Hindi ko alam na mayroon pala akong katabing ahas. Guys, totoo ito. Promise. May katabi akong ahas. Nanindig wala ibo ko. Alam niyo kung anong nangyari? Nagulat ang ahas. Salit na akong tumakbo ang ahas ang tumakbo. Kaya
napasigaw ako, mahal, may ahas. Sabi ko na nga, tapos sabi ng aso ko, nasaan? Sabi ko, wala nga, nandun siya. So, talagang, alam mo yung share ko na kung paano tayo gabayan ng Panginoon. Pangalawa, siguro alas 4 na o mga 4:15. Sabi ko, oy, medyo makulimlim at saka parang taligsik. Ibig sabihin ng taligsik, umaambon, no? Guys, kanina maiyak talaga ako. Kasi dalawa lang kami ng asawa ko sa bundok. Talagang bundok talagang pinuntahan namin. Ito yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung kayo ang nasa sitwasyon ko, kung hindi ko alam kung anong gagawin ninyo. Rinig na rinig ko, binulungan ako, may bumulong. As in talagang may bumulong. Sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa niyo dito? Tapos sabi ko, nung narinig ko, hindi ako, kasi parang inano talaga sa tinga ko, anong ginagawa niyo dito? Bilisan ninyo. Sabi nang narinig ko, alam niyo, pakiramdam ko, pati buko ko. Sabi ko kay Mahal, sinabi ko, kasi yung asawa ko, medyo, din yan sa bagay na medyo, just little bit na parang natatakot din ng mga ganyan ng mga issue. Mahal, sabi ko na gano'n, halika nga dito. Pero bago yon, nagyam-yam ako, nagsalita na ako ng no? Tapos sabi ko, ano po ba ang may paglilingkod ko? Bakit kayo nagparamdam? No? So, kanina, nung nakita kung narinig ko na anong ginagawa niyo dito, bilisan ninyo. Sabi ng ganun, alam nyo ba, nakita ko lahat sa paningin ko, iba't ibang mga nilalang. Naglabasan sila. Sabi ko naman sa kanila, sige na, mawalang galang na. Bababa na kami. Kaya bumaba kami, guys. Alam nyo, promise, ito nangyari. And before pala nang nangyari yan, bigla akong tinawag, ito lang kaninang tanghali. Sabi ng asawa ko, mahal, gamutin mo muna yung tao. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Babae siya. Talagang, ito binabahagi ko sa inyo, hindi para magpasikat. Binabahagi ko ito sa inyo dahil napakahalaga ng karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, kanina, mahal, gamutin mo muna yung Sabi ko, bakit? Nahimatay yata kaganina. Akala ko naman kung anong nangyari. Di pumunta dahil ito, wala kasi ako sa Jensen ngayon, nasa lugar ako ng asawa ko. So, medyo maputik-putik pa yung kalsada. Muntik pa ako madulas kaganina. Buti nakahawak ako doon sa may puno ng kahoy. Yun, para kung tuko kaganina, charot. Okay, to make the story short, ganito. Malayo pa lang ang distance ko. Ramdam ko agad, may something, no? At syempre, hindi naman tayo katulad sa iba. So, ano man ang nakita ko, sa akin na lang yon. Pero pagdating ko doon sa pasyente, syempre nakahiga. Sabi ko, na paano to? Ay, kay nahimatay. Paghawak ko, ito guys ito yung paano ng karunungan ng Panginoon. Paghawak ko kaganina, ang unang tanong ko, kayo ba'y nagpa-doktor? Hindi po. Kasi paghawak ko sa tiyan, nakapa ko yung parang bilog-bilog. Wala na, nang luspad na ang pasyente, tawag nito, umutla na. Tinignan ko yung mga mata, no? So kahit papaano, bilang rescuer, bilang part of the rescue team, kahit paano may kunti tayong karunungan. Sabi ko, merong kakaiba dito sa batang ito. Magsabi kayo sa akin ng totoo. May kakaiba dito. No, ayaw ko lang kasi unang-una mga kapatid nating mga Muslim. So, medyo nag-iingat tayo sa pananalita, no? Kasi hindi naman pare-pareho kasi ang
level ng pangunawa ng tao. Doon na. Sabi niya, ate, bakit? Sabi, may nakapa akong hindi maganda sa batang ito. No? May something na nangyayari sa batang ito. So sabi nila, ate, kasi ganito yan, ganito. Oh my God. No? So sabi ko, kanina nakapagsalita talaga ako. Sabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit? Wala silang may tatago. Sabi ko, dalhin nyo na yan sa hospital because I am not a doctor. Pag external, pwede pa nating gamot-gamutin, kung anong mga dahon-dahon dito. Pero pag internal, I am not a doctor. So, I advise sa pasyente, isugod nyo na ito ng hospital kasi nangyari pala kanina, nakunan, hindi nagparas pa, and then I ask, anong pinainom yung gamot? Paracetamol. Oh my God! No? Sino lagi sabi sa inyo na iinom lang kayo ng paracetamol tapos nakunan yung tao? Take note, nakunan siya. So, sabi ko, dalhin nyo na ito sa doktor right now. No? Huwag nyo nang isipin yung gagastusin kasi nagagawa ng paraan. The important is, we save the life of this pasyente. So, medyo sabi ko, uminom kayo ng tapos, habang ginagamot ko siya kaganina, sabi ko, oh my God, parang something, dalawa the science and pagiging, alam nyo na, about sa spiritual. So, kaganina parang konting pero mapait yung ibang elemento na nag-ano sa bata. Ang sabi ko naman, kasi may sinabi, so, sa makatwid, naging okay naman. No? Ang alam ko, naging okay na at saka sunugod naman sa ospital. Ano yung bottom line ng binabahagi ko sa inyo? Pagpapasikat? No. Binabahagi ko lang kung papaano tayo bibigyan ng karunungan ng Panginoon na maaari natin tong ikakaligtas. Yun yung ibig kong sabihin. Hindi ho para magpasikat, si Lidimin magaling. Hindi lang po ako, maging kayo din po. Maging kayo din po na aking mga followers. Sa panahon ni Jesus Christ, no? Nagano si Jesus Christ, 'di ba? Naging manggagamot si Jesus Christ. So yung kanyang mga followers, yung kanyang mga disipulo, is kahit papaano, no? Ay sa pamamagitan ng basbas ng ating Panginoong Jesus, ay kahit papaano ay nakakaano din sila, no? Doon nakakasunod sila kay Jesus Christ. Sana naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin, ang gusto kong i-emphasize sa inyo. No? Na napakahalaga ng karunungan na galing sa taas. Galing sa kataas-taasan. Galing sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Dahil ito po ay magliligtas sa atin ng kapahamakan. Walang pinagkaiba yan sa panahon ngayon. No? Sa panahon ngayon, na bagamat ang ibang bansa, very powerful, very high-tech technology, ang kanilang mga gamit sa digmaan, pero, ngunit, subalit, datapwat. Ang karunungan na ipagkaloob sa atin ng kataas-taasan. Higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating mga kapahamakan. System is real. No? Alam nyo, sana na-absorb ninyo ang nais kong i-emphasize sa inyo. Hindi po dito pasikatan. Dahil Lidimin, isinabi ko na sa inyo, hindi lang ako, kaya nga purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Why mga? Hindi ko ba yung sinabi purihin ang nagsugo, hindi is Lidimin. So, nandun pa rin yung, kumbaga sa Bisaya ba, pagpasigarbo. Diba? Kung sa Tagalog, nandun pa rin yung papuri mo sa iyong sarili. Kung sinabi kong purihin ang nagsugo, hindi is Lidimin. So, nandoon pa rin ang Lidimin na para kang gusto mong magpapapuri sa tao, kunwari na nagpapakababa, pero kung tutuusin, yun naman talagang gusto niya, ang purihin siya. No? Romeo Peralta, what I mean is, praise the Lord, okay, kay Rose Bingbing. Good evening po, Ma'am Lidimin po rin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Before kong makalimutan,
lahat ho ng nagtatanong sa akin ng form. Itong mga leader, may kakausapin ako, ayusin ko to pagdating ng Jensan ha. Mag-ano tayo ng ating actually itong about sa leader. Alam niyo, ganito 'yan. Hindi naman kasi to kompetensya, no? Yung pagiging leader, hindi naman to kompetensya. Hindi naman to kung marami kang ma-recruit na tao is ma-promote kasi sa posisyon, wala naman hong ganon. Kaya nga doon sa certificate natin dati, 'di ba? You are the part of the implementing bodies, no? So kasi kung dito tayo sa ating mahal na mga sa larangan ng pangkapayapaan, just like police, mga army, di ba meron kayong oath taking about integrity. So ibig sabihin ng integrity, ito po ay makikita o hindi ng iba, kayo po ay nagsiserve, no? Kahit hindi nakikita, nagsiserve kayo ng may nagaling sa inyong puso. Yan pong integrity. Kaya yung mga iba dyan, nasasabihin niyo sa akin, ano itong samahan mo? Hindi ka naka-registered sa SEC. Hindi ko kailangan mag-registered sa SEC. Bakit? Pag gumawa ba tayo ng tama, kailangan natin i-registered sa SEC? Alam niyo kung saan ako gusto magpa-registered? Yung bawat nating gagawing tama at mabuti sa Panginoon, bahala na si Lord mag-registered sa atin. Kayo talaga, masyado talaga kayong no? Kasi yung SEC na yan, ginagamit na lang yan sa pangpakyut. Na? Actually, kung tutusin, lahat yan expired na nga no? But anyway, yun lang po yung aking pakiusap. Mahal na pamahalaan sa pangunguna ng pamumuno ng ating mahal na Presidenteng PBBM. Hindi ko po sinasarado ang aking pintuan. Pagbubuksan ko pa po para sa lahat ang bintana at ang fire exit, charot, no? Na whatever happens, no? Nandito lang ako sa Mindanao. Nandito lang ako, no? At yung mga nakakakilala sa akin kasi actually meron tayong meron tayong connection diyan sa Malacanang, pero ina-advisean ko na hayaan natin, no? Hayaan muna natin na matupad ang mga propesiya upang sa ganon ang pagganap natin sa panahon na yan ay walang bahid. No? Ngayon, kung ang iba sasabihin ninyo that kayo talaga, okay, go. No? Go kayo, masaya ako sa kakatagumpay ninyo. Pero paalala lang ni Lidimin ha. Alalahanin ninyo, itong ginagawa natin is not competition. Sino ba talagang pinagsisilbihan ninyo? Sino ba talaga ang gusto niyo mabigyan ng karangalan, kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian? Kung ganyan man lang na mag-ano kayo sa kapwa ninyo. Pero ito na nga sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Lahat ng mga commodities, mga Wells Fargo, mga German bond, mawak kayo sa sarili ninyo. No? Alam nyo, mga keepers, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi may kwento niyan eh. Kaya nga di ba sabi ko, about dito sa mga kapatid nating MNLF. No, actually hindi pa MNLF niyan eh, 'di ba? Sa pamumuno ng kapatid natin na si Normie Suarez, si Maas. No, alam natin yung buong history niyan. No? So, may kinalaman pa rin 'to sa global assets, no? Natin, no? So, piniliwanag ko na 'yan sa inyo lahat-lahat. To make the story short, lahat ng mga keepers, listen. 'Di ba ang keyword na sinabi sa inyo? Antayin ang lilitaw, no? Ano yung buod, ano yung function, ano yung senaryo sa antayin ang lilitaw? Ha? Ang lilitaw na magpakilala sa inyong, ako si Jesus Christ, ako si ganito, ako si Sinukuan, ako si Rizal, ako si ganito. Yun ba ang pagkakaintindi niya sa... Ba't umiyak yon? No? Naantay ng lilitaw. Ang nangyari, yung iba, gumawa ng sariling mga panukala. Walang pinagkaiba yan doon sa panahon ni Moises. Sinabi ko na sa inyo yan. At di ba, makinig. Ito ha, Bible-based tayo. Ito ha, makinig kayo.
And thank you kay Master Yama for sharing this story, no? Sa isang pagkakataon, may binigyan ng instruction na maghandog kayo ng buhay. Ito po ay may kinalaman doon sa hayop. Kasi noong unang panahon, tinatanggap kasi ng Diyos yung handog eh. Yung paghahandog ng mga tupa, di ba? Listen ha, listen. Please lang, no? Sana stay tuned kayo sa tapusin niyo itong FB Live natin. Makinig kayo, no? Baka yung iba kaya hindi tinatapos kasi nag-aabang kung mayroon ako sasabihin may release. Diyos ko dodong, walang release, no? Ang hingiin ninyo sa Panginoon ng kataas-taasan, releasean kayo ng tamang kaliwanagan, tamang pag-iisip, no? Ng karunungan. Yan ang hingiin niyo sa Panginoon na i-release sa inyo. Okay? Ito na. Minsan, ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang alagad, maghandog kayo ng buhay na tupa at antayin ninyo ang palatandaan na ang apoy ay bababa, no? Mula sa langit. This is just for storytelling, no? May mapupulutan tayong aral dito, mga inday, mga dudong. Ngayon, dala-dala na ng lingkod ng Panginoon ang tupa, buhay, no? Ngayon, nainip sila. Kasi nga, sabi na, ang tagal naman ang sinasabi ng Panginoon na yung antayin yung apoy, no? Na galing sa langit, no? Para ibig sabihin, tawag nito, para magiging kabanal-banalan yung kanilang handog at saka magiging tatanggapin ng Diyos. Dahil nainip sila, ang sabi naman ng isa, total pareho lang naman yan, ihandog natin. Sabi ng ganun, sunugin na lang kaya natin to, no? Sunugin na lang kaya natin to. No? To make the story short, sinunog nga ng mga lingkod ng Panginoon. So, wala na yung buhay na sinasabi na maghandog kayo ng buhay, no? Na tupa. Ito na ngayon ang nangyari. Dumating ngayon ang apoy na galing sa langit. Ngayon, ikot siya ng ikot. Wala naman siyang makitang tupa. Ang pinag-usapan kasi ito, yung buhay. So, ang ginawa ngayon ng apoy na nanggaling sa langit, alam niyo kung sino ang tinupok ng apoy? Yung mga lingkod ng Diyos na may buhay. Bakit nangyari ito? Kasi nga, makinig kayo sa instruction. Kaya nagkakadisgrasya, nagkakalitsi-litsi. Nakala ninyo tama? Isang pagkakamali ng instruction. Listen to me. Sa panahon ngayon, instruction lang ang pinag-uusapan. Kaya nga, silidimin ka nuto. Anong sinabi ko sa inyo? Hindi ako nag-claim ng anumang account. Besides, kung infinite account ang pag-uusapan, hindi rin nakapangalan kay Lidimin yan. No? Pero, ngunit, subalit, datapot, ang iniwan sa akin, infinite instruction. Not letter of instruction. Infinite instruction. Kasi nga po, yung forbidden room, hindi po yan basta-basta bubuksan. Oh my God. Marami na pong nag-atintya ng mga matataas na tao. Never gayud, kumbaga sa Bisaya. Ngayon, kung sino yung mga nagsasabi dyan na sila may mga kapangyarihan na ganito, go! At teka lang muna, no? Yung iba nakiki-forbidden na rin, no? No? Nakiki-forbidden na rin. Ako, ipresenta ko naman talaga sa inyo yung mga tao talaga na involved, no? Sa mga bagay-bagay na yan. Hello kay Colonel, no? Our beloved brother, no? Si Colonel ay isa yan sa magpapatunay kasi po, no? Isa po siya sa naging security guard doon, pero yung pinaka nagbabantay talaga doon is unforeseen. No? Naku, talagang hindi ikaw yan. Sorry kang bata ka. Kaya nga nung kinausap si Lidimin, pwede ba si mahal na Pangulong PBBM ay pwede bang sumabay sa'yo sa pagpasok ng forbidden room? Dahil alam nila ko ang nasa forbidden room. Kaya anong sinabi ni Lidimin? Wala namang problema kay Lidimin yon.
Ngunit, subalit datapat, meron akong mahalagang instruction sa kanya, huwag siyang bumitaw sa akin kahit sino sa inyo. Kahit sino sa inyo, kung sinong gusto. Welcome! Pero, wag po kayong bibitaw sa akin. Ibinigay ko na sa inyo ang mga sangkap ng magic sarap. Na? Gidimo-dimo ko na ba yun ha? Yung DNA na sinasabi ha? Kaya nang kailangan sa Forbidden Room. Sige na, kung kayo ang mga signatory na sinasabi nyo, kayo ang may-ari ng World Bank, kayo, go na! Pero minsan na-imbiyer na din ako eh. Anak daw siya ni Marcos, yung isa apo ni Jose Rizal, mga apo ni King Solomon. O anong problema ninyo? Tatanayin niyo sa akin ang Forbidden Room? Oh my God! No? Kayo pinag-iwanan, no? Kayo makaya lahat-lahat. Oh, yung nagpakilala ng Reyna, buong mundo inangkin na. O, sa kayo mangkayanan, sa inyo makayayan. O, di go! Bakit ako tatanungin kung saan matatagpuan ang Forbidden Room? Hala! Pag sure. Oh, kanina lang ko, ewan ko lang kung experience nyo, kanina experience ko, nako, ewan ko lang, baka may matay kayo doon sa gitna ng bundok. Ha? Tapos yung asawa ko, malayo pang distance sa akin kasi nagtanim nga siya ng niyog doon. No? Alam niyo, yung bottom line ko dito is, napakahalaga ng karunungan ng Panginoon na binibigay sa atin. Ha? Ito ay palala ko lang, no? Kaya nga sabi ko kila Master, yung ginagawa natin is hindi para i-insist ang sarili, hindi pa kilala, kundi parang ganito yun ba? Natawa si kapatid, si Bae, no? No? Si Bae mo ni, ito, alam nyo, parang, hindi parang no? Ito, binabahagi ko na sa inyo lahat-lahat ito. Magic sarap ang binabahagi ko sa inyo, ang pinapalasa ko sa inyo, pinapatikman ko sa inyo, magic sarap, mga inday, mga dudong. Basta ko, kaya nung tinanong ako, pwede bang sumama si Mala Pangulo sa loob? Walang problema. Pero nagbigay tayo ng instruction, no? Kasi alam nyo, yung gagawin natin is hindi para makipagdigmaan ng mga kung ano ng mga powerful dyan ng mga pandigma. Dahil ang ating i-break dyan ay pangkapayapaan, hindi po ito para digma na mamatay yung kapwa natin. Hindi. No? At higit sa lahat, yung pinaka-mission natin, walang iba kundi ang mabigyan ng kataas-taasang kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian, pasasalamat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. O magagalit pa kayo ngayon. Hihihi, anak na babae ni Jesus Christ. Hello sa ating mga mahal na kapatid. Maraming salamat. Madam Monique, pasensya ka na ha kasi tumatawag ka pala. Nandun kami sa bundok tapos medyo maano yung signal ba, no? Kaya kaganina talagang wow, tapos yung kalsada, yung daanan, oh my God. Talagang, sabi ko nga sabi ng bati ko, sabi ko nga hindi patibayan ng motor, patibayan ng loob. Kasi kung mahina-hina ang loob mo, no? Wag na, no? Alam nyo, maraming salamat sa inyo at para doon sa iba, no? Guys, itong ginagawa namin para sa inyo to, for preparation. Alam nyo, lalo na sa Mindanao, kasi ang China mas malapit sa atin dito, baka kalan nyo, no? At doon, pagdating kay Sultan, maraming salamat, kapatid na Sultan Hadjula Amil Hasan, sa buong family ng Amil Hasan family, no? Thank you so much. Talagang itong mga to ay hindi ko kailangan ipaglaban sa inyo na sila talaga ang descendants, the real Sulu Empire. Alam nyo kung bakit? Ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang kikilos para sa lahat ng bagay na yan. Kaya ako, na-realize ko, no?
tama yun. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan pa rin ang masusunod sa lahat. Siya ang nagtakda, siya ang mapagyari sa lahat ng bagay. Minsan tinitingnan ko na lang si Kuya Emmanuel, ginagano ko na lang, hi! Pero in fairness si Kuya Emmanuel, dinalaw niya ako sa isang panaginip, tapos yung panaginip na yon parang ala Jesus Christ ang dating, no? Nandun siya sa balon, tapos ang sabi niya, kasi ang tawag niya sa akin, babae. Sabi niya, babae, gaganon siya, no? Si Kuya. Babae, halika rin dito. Tapos niya, sabi ko, nandito ka. Sabi niya, halika dito. Tapos siya ang nagsalok mismo ng tubig sa balon. Ang linaw-linaw talaga. Sabi, yung parang kristal sa kalinaw ang tubig. Sabi niya, ito ang tubig. Ibigay mo sa lahat ng nauuhaw. Tapos medyo may mapagbiro kasi ako kasi nabubuhay pa siya. Ganun talaga ako. Ay, pantulak, walang pambara. Anong sabi niya? Higit pa yan sa pantulak at pambara. Na? Higit pa yan sa pantulak at pambara. Sabi niya, pagbigyan mo ang mga tao, painumin mo sila ng tubig na ito. Ay, naiiyak ko. Totoo yan, promise. So sabi ko, wow, talagang wala akong masabi, no? So minsan ginahay-hay ko na lang siya, no? Kaya doon, no, para sa ating mga kapatid, no, sa mga, alam ko na may mga kakaibang mga kapangyarihan, please, yung mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ng katastasan, isurrender natin yan sa Kanya lahat. Anong ibig kong sabihin isurrender? Hindi ko sinabing isurrender kay Lidimin, ha? Isurrender natin sa kataas-taasan na itong mga kapangyarihan na ito na pansamantala, na pangkalibutan, pansanlibutan, lahat kasi ito may limit. Kasi nang dahil dyan sa mga karunungan na yan, na karunungan pansanlibutan, no, ay nagkaroon ng, na-realize ko that ito'y naging sanhi ng parang kompetensya ng bawat kapatid, no, ng kanilang natatanging mga kapangyarihan, no? Kaya yung iba, no, ay ganun na lamang, no, nang dahil sa mga karunungan na yan ay nagiging sanhi ito na nagkakaroon ng parang kompetensya, no? Tingnan mo ngayon, no, kompetensya, no, katulad ko, no, bilang Slidimin Canuto po, I declared sa kasalukuyan, ang gumaganap talaga na Wonder Boy ay Wonder Boy no other than Master Yama. Romeo Concepcion Somayo Jr. Wala pong iba. Wala pong iba. Kahit kami ni Master, ito tapatan tayo. Kahit minsan, minsan, di ba Master, yung minsan, yung may mga kunti kaming discussion, but hindi nangangahulugan na mababago yon, babawiin ko yon. No, kasi yun ang katotohanan. Hindi na natin maibabago yon, Master, right? No, never. Hindi po ako katulad ng iba na, palibasa, pira-pira ang dating, i-demote mo yung tao, right? No, so si Lidimin, kahit minsan mag-ano kami ni Master minsan, is hindi ho nababago yon. Katulad ba nito? No, ito prangkahan, no? The truth shall set us free. Sa mga kapatid na amilhasan, nagkaroon man kami ng misunderstanding doon sa isang kapatid, hindi ho nagbago ang aking statement sa inyo dahil yun po ang katotohanan. At sa mga pagsubok na yon ay mas lalo lang naging close ang family, no? Dahil believe din ako sa pamilya na ito dahil alam nyo, they know how to accept, no? They know how to accept kung saan din naman sila nagkulang, kung may pagkukulang, at saan yung isa nagkamali. So, I highly appreciate sa mga taong ito. Yung sasabihin nila ang hari, ano man ang sasabihin ay hindi nababali. Yes, sa panahon po yon ng mga sinauna, but ngayon,
kapag ang kapangyarihan talaga ng Panginoon ang ating mangingibabaw sa atin. Alam nyo, kahit anong galit natin, pati ikaw tiklop, no? So, yung Iran na yan at saka Israel na yan, matatapos din yan, na? That is the part of prophecy na kailangan talagang mangyari. At alam nyo ba na sa lahat ng pangyayari, tayo pa rin ang beneficiaries niyan. Ano yun? Diba, mga tao ngayon, yung iba na nakakalimot na, nung pandemic, ampo mo ng ampo niya yung iba. Kaya ito wala tong laglagan, ha? Kahit sa mga kapatid nating Muslim, that's why meron akong na-encounter na imam, talagang, ustads, what I mean, is talagang bata pa siya, na-appreciate ko rin talaga siya, kasi, ang ganda pakinggan, yun tungkol yun sa faith, no? At maging sa kapatid nating mga kapatid nating Muslim ay talagang ini-encourage nila yung iba na yung magsambayang, kasi ang nangyayari din kasi, no, is kapag araw ng sambayang, lalo na pag yung mga occasion na mga big event, no, mayroong time na kailangan ang mga tao is kailangan mo pang anuhin na, dali kayo dito kasi may okasyon, gito ganun. Pero kapag mga kalayawan na, katulad ngayon, concert ni Ilyas, no, talagang, magyayaan pa yan, halina kayo dito, no, so, nauna pa yata doon sa kumbaga sa tilaok ng manok, nauna pa yata doon yung iba, inunahan pang tilaok ng manok, pero pag oras na ng kailangan mo pas lang tawagin, anong oras na, maghapdas ka na, ibig sabihin, ka na, yung tawag nito, yun nga, yung kapamaraanan ng pagsampa ng mga kapatid natin ng Muslim, yung maglilinis ka ba ng katawan, ganun, no? Pero pag mga kalayawan, hindi lang ito sa mga kapatid nating Muslim, maging lalo na sa mga Christian, no? Lalo na sa mga Christian, no? Ganun, no? So, mahal na mga kapatid, no? Ay, palala lang to ni Lidimin, huwag kayong magagalit sa akin. Hello kay Ruhilia Tumali. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat mga kapatid. Kay Alma Gansan, ugma mang, tanawa mang, nakumang, pakita ginako si Mamang. Alam mo na, ibig kong sabihin. Kay Ning Tingson Binig, gracias watching. And then, kay Ilgini Kinamot, good evening ma'am, watching from Negros Oriental. Yes, maraming salamat. At maraming salamat sa ating kapatid, no, na nakipag-video chat sa akin nung nakaraan. So, thank you so much po talaga. And then kay Tilly Gaspi, kay Romeo Peralta, kay kapatid na Mali Cheryl, no, no, ito yung comment niya kay na. And then kay Maribel Butak, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. God bless always, sis Lidimin, God bless us all, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, siya nawa, amen, amen. Thank you so much kapatid, okay? Kay Ma'am Monique, thank you so much, no? At kay Bing Bautista, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Marlene Galan Lanusga, magandang gabi po, Lidimin, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Kay Orlando Abayon, kay Apolinario Manipon Jr., kay Carmen Toble, kay, ayan, ito yung mga mahal kapatid. Carolina Katungal, thank you so much. Kay Marites Di Guzman, good evening everyone. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam ninyo, kapag yan ang makita ng Panginoon sa atin, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hi, talagang walang imposible talaga sa kataas-taasan, okay? So, kay Conchita Quizon, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang gabi po, Lidimin Canuto. Kay Idna Rival, good evening Lidimin, watching from San Indolfo, Ilocos Sur. So, hello dyan sa mga taga Ilocos. Kay Namya Tuloy, thank you so much, no? Sino pa? Si Kuya Benji Tubera, thank you so much. Kay Joe Villasor, ayan, di ko na mababasa yan. Kay Ma'am Chitlin, no, Gilera, I miss you all. Na-miss ko yung salad. Oh my God. Promise. No?
masarap gumawa ng salad, parang Caesar salad ang dating. Master, makisuyo nga. Okay? And then, kay Elmer Fernandez. At kay Leonora Urbino, kay Marlinda Bergado, sino pa? Kay Kuya Jun Rivera, thank you so much Kuya Jun. And Joseph Lozareta, thank you so much. No, kay may Main Torrido, thank you so much kapatid. Leonie Santos, nabubulol ako. Trinidad Bangloy, kay Nora Maresigan, Alma Ganzan, no? Dami-dami pa nito. Si Ophelia Samudio, no? Okay. Millie Cheryl, puri na nagsugin din mga sinugo. Purihin, ma'am, didimin. Missing you so much. Thank you so much, mga mahal kong kapatid. At kay sa marami pang iba. Mga kapatid, please lang, pakishare nito para naman maabot natin ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng social media na ito. Gamitin natin ito para sa ikakapakinabang natin lahat. No, hindi para sa ikakayabang, kundi ikakapakinabang natin lahat. Thank you so much kay Dato from Zambales. Hello lahat sa ating mga kapatid dyan sa Zambales. Hello kay Colonel. Thank you so much. Kila Sir dyan sa may parting norte sa Ilocos, no? Kay Attorney Chua, thank you so much, no? At saka sa lahat dyan ng mga kapatid natin pang iba. Okay? Mulit sa muli po, walang hanggang pasasalamat, aking itinataas, pinupurid na dakila nilulwalhati, ang kataas-taasan. Okay? So, ito guys, meron akong papakita sa inyong video, no? Meron akong papakitang video. Sana yon. Okay, just wait. Okay, nandito yon. Okay. Okay. Okay, sana ba yon? Ba't ayaw mag-play? Okay, sandali lang. Ayan, kung nakita nyo, ako yan. Ayan, sobrang talaga nasa bundok, no? So, alam nyo ba na yung bundok na inakyat ko yan, no, ay talagang may something siya nakakaiba. Pero kanina nung narinig ko yung boses na yon, oh my God, kakaiba talaga siya. So, maraming salamat sa buo ninyong suporta, guys, para sa inyong lahat ito, no? Hindi lang kaya ni Lidimin, ako aminado ko, hindi ko kaya ng isang ganun lang. Unang-una, nabubuhay pa rin pa po ako sa katawang lupa na ito, no? Pero pag dumating man yung point na, alam nyo na sinasabi ko na nga sa inyo is, doon magkakaalaman lahat, doon lahat magkakasubukan, no? So, maraming salamat po sa inyo. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living world. Okay? Maraming salamat po. Ano yan, Master? Wala sa lista. Magkano ito? That is 14 plus 5, bali 14 yan, 14, 28 plus 5, 32. 14 kasi yung isa din, sandali lang ha. 14 kasi yung isa niyan, ang alam ko. That is 14, so dalawa yan. Isa lang. Oh. Oh, isang, okay, so, but anyway, bye-bye po muna sa inyong lahat. Thank you so much.